para sa COVID-19. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumikitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamtin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin mo sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos magpa sa walang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Rafael, Arkanghel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Camilo de Lelis, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Magandang araw po sa lahat. Ngayon po ay ika-11 ng Setyembre sa ika-23 linggo ng karaniwang panahon. Ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ay ang ating Kura Paroko, Reverend Father Ivan Paul A. Villanueva, M.I.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa pagsisimula ng araw na ito, muli nating tanggapin ang pagpapala ng Panginoon at tayo ay magpasalamat bilang isang sambayanan. Muli nating usisain ang ating sarili sa mga pagkakataong nakalimutan natin na tayo ay tao at nagkakamali. Nakalimutan natin na ang Diyos ay mapagpatawad at siya nagbibiyaya sa atin ng lahat. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami mga tinubos mo at kinupkop ay tunghayan mo ngayon sa iyong kagandahang loob upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo, makamtan ang kalayaan at pamana sa piling mo sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi ngayon nangangaral ako ng mabuting balita ay maaari na akong magmalaki. Iyan ang tungkuling iniatang sa akin. Sa aba ko, kung hindi ko ipangaral ang mabuting balita, kung ginagawa ko ito sa sarili kong kalooban, ako'y may gantimpalang hihintayin. Ngunit ginagawa ko ito bilang pagtupad sa tungkulin, sapagkat ito'y ipinagkatiwala sa akin. Ano ngayon ang aking gantimpala? Ang maipangaral ko ng walang bayad ang mabuting balita at ang hindi ko pagkuha ng nauukol sa akin bilang tagapangaral. Malaya ako at di alipin ni numan, ngunit napapaalipin ako sa lahat upang makahikayat ako ng lalong marami. Ako'y nakibagay sa lahat ng tao upang ang ilan man lamang ay mailagtas ko kahit sa anong paraan. Ginawa ko ang lahat ng ito alang-alang sa mabuting balita upang makibahagi ako sa mga pagpapala nito. Alam ninyo ang mga kasali sa takbuhan ay tumatakbong lahat, ngunit isa lamang ang nagkakamit ng gantimpala. Kaya pagbutihin ninyo ang pagtakbo upang kamtan ninyo ang gantimpala. Lahat ng manglalaroy nagsasanay ay nagpipigil sa sarili sa lahat ng bagay upang makamit ang isang putong na panandalian lamang. Ngunit ang putong na hinahangad natin ay panghabang panahon. Kaya ako'y tumatakbo patungo sa isang tiyak na hangganan at hindi ako sumusuntok sa hangin. Pinahihirapan ko ang aking katawan at sinusupil ang sarili. Baka pagkatapos kong mangaral sa iba, ay ako naman ang itakwil. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Ang templo mo ay aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Nasasabik ang lingkod mo, sa patio mo ay pumasok. Ang buong kong pagkatao'y umaawit ng may lugod. Sa masayang pag-awit ko, pinupuri buhay na Diyos. Ang templo mo ay aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Panginoon, sa templo mo, mga maya'y nagpupugad. Maging ibong layang-laya sa templo mo'y nagagalak. May inakay na kalinga sa tabi ng iyong altar. O poon, Hari at Diyos na walang kupas. Ang templo mo ay aking mahal, Diyos na makapangyarihan.
Mapalad na masasabi silang dooy tumahan at palaging umaawit, nagpupuring walang hanggan. Ang sa iyo'y umaasa, masasabing mapalad din. Sila ang naghahangad na sa siyo'y makarating. Ang templo mo ay aking Diyos na makapangyarihan. Ikaw ang haring dakila, ang tunay naming sanggalang. Kami pinagpapala mo sa pag-ibig mo at dangal. Hindi siya nagkakait ng mabutit mga bagay. Sa sino mang mga gawain ay matuwid at marangal. Ang templo mo ay aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad ng patalinhaga, "Maari bang maging taga-akay ng bulag ang isa ring bulag? Kapwa sila mahuhulog sa hukay kapag ginawa ang gayon. Walang alagad na higit sa kanyang guro, ngunit kapag lubusang naturuan, siya'y magiging katulad ng kanyang guro. Ang tinitingnan mo'y ang puwing ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang tahilan sa iyong mata. Paano mo masasabi sa iyong kapatid, 'Kapatid, bayaan mong alisin ko ang iyong puwing,' gayong hindi mo nakikita ang tahilang nasa iyong mata? Mapagpaimbabaw. Alisin mo muna ang tahilan sa iyong mata at makakakita kang mabuti. Sa gayoy, maalis mo ang puwing ng iyong kapatid." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Batiin nyo naman ang inyong malayong katabi. Hindi nyo mangangitian, o kindat na lang, gano'n, para mas kita. Ngayong araw na ito, tayo ay blessing sa atin ang paalalahanan ng ganitong mga pagbasa. Naalala ko, alam nyo, ang kumpisal ay hindi gaano talaga kinagigiliwan ng tao. Bihira sa mga tao ang lalapit sa iyo, "Father, kukumpisal ako dahil gusto kong humingi ng tawad sa Panginoon." Pero meron ako isang na-encounter na tao. Very eager siyang magkumpisal. "Father, tagal na kitang hinahanap." Kumpisal siya. So nagsimula siya mangumpisal at sa simula pala ng kanyang sasabihin, ang kukumpisal ko po ay ito tungkol sa aking isang kamag-anak. Siya po talaga ay napakataray, masyadong mapagmataas. Lahat kinumpisal niya yung tungkol doon sa kanyang kamag-anak. Ito pa ang masama. Doon sa dulo ng kumpisalan, sabi niya, "Father, wala naman talaga akong kasalanan." Yun lang talaga ang sinabi ko sa kanya. Alam niyo, sa totoo lang, mas mahirap talaga mag-usisa ng sarili. Mas madali magsabi ng iba. Ewan ko ba, wala naman siguro yung chismosa na ichinismis niya ang kanyang sarili. Alam niyo ba, nagnakaw ako? Wala naman ganon, di ba? O, nakakita na ba kayo ng chismosang ichinismis ang sarili niya? Wala. O chismoso na ichinismis ang kanyang sarili.
Wala. Kaya nga siguro, itong ebanghelyong ito ay tanyag at mahirap gawin. Kasi pinapaalalahanan tayo ng Panginoon, usisain mo muna ang iyong sarili bago mo ikaw ay magkaroon ng iyong paghuhusga sa iyong kapwa. Bakit tayo pinag-uusisa ng sarili? Una, makikita mo kasi ang iyong layo at lapit sa Panginoon pag inuusisa mo ang iyong sarili. Ganon din, nakikita mo rin ang kapakumbabaan at nagiging banayad ka sa iyong mga salita, sa iyong kapwa, pag inuusisa mo ang iyong sarili. Kasi pag nakikita mo, ganito rin pala ako. Yung palang ayaw ko sa Kanya, ay sobra-sobra rin pala ang ginagawa ko sa aking sarili pag nakikita mo yun. Kaya isipin mo, hindi ko dapat siyang, pwede ko siyang pagsabihan, pero mas meron akong pwedeng gawin sa sarili ko na baguhin ko iyon kung nakikita ko ang aking sarili. Kaya nga mga kapatid, lagi sa misa, sa umpisa ng misa tayo humihingi ng tawad sa Panginoon. Mas maganda nga sa English yung salitang, let us call to mind our sins. Dalhin natin sa ating pag-iisip at diwa ang ating mga kasalanan para makita mo ito. Kaya mga kapatid, ang pinakamagandang halimbawa ng isang taong nakikita ang sarili, yung si San Pablo sa unang pagbasa, sabi niya, dapat nais kong usisahin ang aking sarili. Baka sa kahuli-hulihan, ako rin, sinayang ko lang ang aking mga pinangaral. Kaya ang isang taong nakikita ang kanyang sarili, katulad ni San Pablo sa unang pagbasa, malaya, laging malapit sa Panginoon, nakikita niya ang kanyang kahinaan at sinasabi niya, wala ako sa harap ng Panginoon. Ako lamang ay isang abang tagapaglingkod. Kaya mga kapatid, yun ang ating gawin ngayon. Blessing ito sa atin na paalalahanan tayo. Hoy, meron ka rin problema sa iyong sarili. Tingnan mo munang mabuti yan. At paalala sa atin, ang ebanghelyong ito ay hindi pambara sa ibang tao. Nasasabihin mo, hoy, hipokrito ka. Tingnan mo muna ang iyong sarili bago mo tingnan ako. Usually, yan ang ating ginagamit, no? Mali iyon. Hindi yan ang gusto ng Panginoon sa atin. Ang gusto niya, tingnan mo ang sarili mo. At huwag mong gamitin ang ebanghelyong ito na pambara sa iyong kasalanan at kasamaan. Sa pamamagitan ng kanyang salita at gawa, tinuruan tayo ni Jesus ng mahabaging pagpapatawad ng Ama na naglalayong magligtas at hindi pumuksa. Masundan nawa natin ang kanyang halimbawa habang nananalangin tayo sa Ama. Ang ating itutugon, aming Ama, matulad nawa kami sa iyo. Aming Ama, matulad nawa kami sa iyo. Ang simbahan naway piliin ang daan tungo sa pagpapatawad, katarungan, katotohanan at pag-ibig. Manalangin tayo. Aming Ama, matulad nawa kami sa iyo. Ang tapat at maliliit na mamamayan naway hindi mailigaw ng mga di tunay na mga ambisyosong pinuno. Manalangin tayo. Aming Ama, matulad nawa kami sa iyo. Atin nawang mapigilan at mahinto ang paghuhusga sa ating kapwa dahil sa kanilang kahinaan at pagkukulang. Manalangin tayo. Aming Ama, matulad nawa kami sa iyo. Ang mga may sakit naway makadama ng pagpapatawad na pag-ibig at pagpapagaling ng ating Panginoon. Manalangin tayo. Aming Ama, matulad nawa kami sa iyo. Ang mga pumanaw naway tumanggap ng habag sa harap ng luklukang hukuman ng Diyos. Manalangin tayo. Aming Ama, matulad nawa kami sa iyo. Tahimik po nating itaas sa Panginoon ang iba pa nating mga kahilingan. Panginoon, buksan mo ang mga mata ng lahat ng tao na nawalay na sa landas ng buhay. Sa iyong biyaya, akayin mo kaming pabalik sa iyo na nagmamahal sa lahat,
Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Kapuri-puri ka, Diyos sa mga lumikha sa libutan sa iyong kagandahang loob. Narito ang aming maya-alay mula sa lupa at bunga ng aming paggawa ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos sa mga lumikha sa libutan sa iyong kagandahang loob. Narito ang aming maiaalay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak na ito para mag-inuming bibigay na iyong Espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw ang gumagawa ng wagas na katapatan at kapayapaan. Ipagkaloob mo ang iyong kadakilaan ay aming handugan ng iyong minarapat na aming maiaalay at naway magkaisa kami sa pakikinabang sa banal na paghahain ngayoy pinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ni Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya iwastong lubos, siya ay pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang maalagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at ng walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin."
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francis na aming Papa at ni Francisco na aming Obispo at ni Noli ang kanyang katuwang na Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asa sila muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol, kaisa ni San Camilo ang patron ng mga may sakit, at kaisa ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin tayo ng sama-sama at magpuri sa ating Amang nasa langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inanyayahang tumanggap sa Kanya. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Panalangin ng espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Tinatanggap kita
ng higit sa lahat. At ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa sandaling ito'y hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na at iniaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami pinapagsalo mo sa iyong salita at piging na banal ay iyong pinalalakas at iyong binubuhay. Pagindapatin mong kami makapakinabang sa buhay ng iyong anak na para sa aming sarili niya ang alay bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain nawa kayo ng makapangyarihan Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.